Grabe, ang dami ko nagawang hotdog. Sa 1 kilo lang to ng karne ng baboy. Hindi na talaga ako bibili ng hotdog. Dahil kapag bumibili ako ng hotdog at yun ay pinapabaon ko sa mga anak ko, feeling ko ang tamad-tamad kong ina. Kaya are at sinubukan ko ngang gumawa. Bumili ako ng 1 kilong giniling na baboy pero hindi dapat ganito kataba. Giniling ko pa ulit ito dito sa may food processor para naman pinong-pino yung ating karne. 3 salang yung ginawa ko doon sa 1 kilo para naman magiling ito ng mabuti. Kapag hindi yung karne ay hindi maganda yung kalalabasan ng ating hotdog. At syempre, mas masarap yung makinis na hotdog, di ba? At ang mga pampalasang inilagay ko dito ay 3 teaspoon ng white pepper, 1 kutsarang white sugar, 1 kutsara ng onion powder. Kung walang onion powder, pwede na siguro yung mga pang seasonings natin ng pang araw-araw nating seasonings. At 1 kutsara ng asin, 1 kutsara din ng patis. At syempre, maglalagay din tayo dito ng 1 teaspoon ng pink salt. Naglagay din ako dito ng 4 na kutsarang harina at 1 kutsara ng cornstarch. Tapos ay nilagyan ko din ng 2.5 cup ng malamig na tubig. Hinalo ko lamang ito ng mabuti at kung makikita nyo ay parang malabnaw pero ito naman ay ma-absorb din ng karne yung tubig. Sa mga nagsasabi pong masama po yung pink salt sa ating katawan pero bumibili naman po kayo ng malimit ng mga processed foods, mas matindi pa po yun. Nilagyan ko na din ng cheese para naman may flavor itong ating hotdog. Bahagyang halo lang para naman hindi ma-deform itong ating mga cheese. Umorder lang ako nitong sausage maker sa online at dito ko nga padadaanin itong ating gagawing hotdog. Nagkamali pa nga ako, dapat pala doon sa bunga nga padadaanin, hindi dito sa puwit. Itong casing din ay sa online ko lang din nabili. Akala ko ay kakaunti pero pag ito pala ay nabanat ay pagkakahaba. Isusuot lamang dito yung budo at ipupush yung laman. Mukhang madali pero sa first timer ay hindi naman talaga. Pero siguro kapag ulit-ulit ko itong gagawin, masasanay din ako at mabilis ko na lang itong ding magagawa. Kapag naubos na yung laman ng ating sausage maker, ay magtatali naman tayo. Nagkita ko din sa amin ng makapal na sinulid pero dapat pala talaga ay yung tali ng bigas para hindi ma-damage yung ating casing. Sa pagbubuhol naman, dapat ay walang hangin pala ito sa loob. Dapat ay compress na compress yung laman. Dapat ay hindi rin malambot. Dapat ay nakabuhol ng maayos, hindi katulad nitong iniikot ko lang. At least sa sunod, alam ko na yung mga dapat. Paubos na yung ating palaman pero yung una kong ginupit na casing ay ito pa rin yun. Hindi pa rin nauubos. Napakahaba pala nito. At ito na nga lahat yung nagawa kong hotdog sa 1 kilo ng karne ng baboy. Pero ito ay ilalagay muna natin sa freezer ng at least 24 hours bago natin lutuin. At pagkatapos ng 24 oras, habang tinutunaw natin yung yelo ng hotdog, ay nagpakulo ako dito ng tubig. Nilagyan ko lamang ng kaunting food color na pula. Nagkataon lamang na meron ako ditong food color pero pwede namang hindi na dahil pula naman itong ating casing. Lulutuin lamang ito sa loob ng kalahating oras. At pagkatapos ng kalahating oras ay eto na yung ating hotdog. Hinango ko na para palamigin at anytime nga ay pwede na itong iprito. Hindi man kasing kinis ang nabibili nating hotdog, at least alam ko, sigurado ako na ito ay gawang karne ng baboy talaga. At hindi dumaan sa mga makinang 1 taon na yatang hindi hinuhugasan. Nakakatuwa dahil dati hangang-hanga ako kung paano nagawa yung hotdog. Pero ngayon magagawa mo na pala ito ng solo. Kung sa lasa naman po yung pag-uusapan natin ay amoy pa lang hotdog na talaga. Siguro lang kapag gagawa ko ulit ay lalagyan ko ito ng liquid seasoning. Kung anong liquid seasoning, siguro ay Knorr. Kung naibigan nyo naman po itong aking video ay makikilike na lang po, makikipollow and makikishare. Salamat po.